Kamusta po? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin itong post galing kay Attorney Jesus Falsis. According to Publicus Asia, 54% of Filipinos support rejoining the ICC. 51% supports the filing of impeachment complaints versus Sara Duterte. First, this means walang solid Duterte. Second, dapat matuloy ang bloodbath hearing sa April 14. Okay, so yung 54% halos more than half ng Pilipino ayon sa Publicos Asia ang sumusuporta sa ICC. Okay? So, kung merong mga politiko o leaders na gumagawa ng crimes against humanity, katulad ng ginawa ni Duterte, ay sang-ayon yung mga Pilipino halos 54%, which is a good thing. Okay? Kasi nung panahon ni Duterte, wala kang makikitang any movement yung gobyerno na gawing seryoso yung pag-imbestiga sa crimes against humanity na nangyari nung panahon nila, di ba? So, pinagbigyan ng ICC na mag-imbestiga yung administrasyong Duterte. Kaso, ang ginawa nila, so nagsasabi lang sila na, ay, sige, mag-iimbestiga kami, pero napag-alaman ng ICC na wala pa rin silang ginagawa hanggang matapos yung termino ni Duterte. Now, moving forward, 2024, anong nangyari? So, nag-away yung Uniteam, ang dami ng mga ah, palitan ng mga masasakit, especially sa mga Duterte, laban ka sa mga Marcos. So, ang huling balang ginawa nila, sinuko si Duterte sa ICC. So, kung itong administrasyon ni Marcos ay talagang uh, they they want their name to be well known sa in terms of human rights, okay? Kailangan nilang ibalik ulit yung Pilipinas sa ICC with the help of course ng mga congressman at mga senador kasi kailangan nilang gumawa ulit ng batas na yung Pilipinas magre-rejoin sa ICC. At kung na push through nila, syempre, ang gagawin ni Marcos, magsasign siya para maging batas ito. Okay. So, next. 51% supports filing of impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Kung natatandaan nyo, yung impeachment complaint ni Sara noong 2025 pa. Pinatay lang ni Chis Escudero kasi nag-dribble muna siya ng mahabang panahon at inantay yung desisyon ng Korte Suprema. Now, moving forward 2026, tuloy na yung impeachment hearing doon sa House of Representatives, di ba? At si Sara Duterte mismo sinabi niya, gusto namin ng bloodbath. Ang problema, yung mga kaalyado niya ay gumagawa ng paraan para hindi matuloy yung impeachment hearing doon sa House of Representatives. So, tanungin mo sarili mo, bakit tinututulan ng mga kaalyado ni Sara Duterte? Ano sa tingin nyo? Ayaw nilang, may kinakatakutan ba sila? Meron ba mga bagay na ayaw nilang ilabas? Okay, sinasabi nila, fishing expedition. By the way, kung alam niyo po ang fishing expedition, ayon sa mga abogado, ito yung paghahanap ng mga impormasyon na wala namang kinalaman doon sa issue. Okay? At pareho na nangyari nung panahon ni Duterte. Nagla na lumabas sila ng mga proof daw, yung mga ebidensya laban kay former Senator Leila de Lima, tapos kay former Senator Sonny Trillanes. Anong ginawa? O yan, gumawa sila ng mga gawa-gawang issue o kaso
Pagkatapos ng termino ni Duterte lumabas sila kasi ang yung kanilang mga, ah, kanilang mga ginawang mga kaso ay wala naman talagang substance. Kaya, oh, now alam natin na 'yan ang example ng fishing expedition. Now yung House of Representative, nasa kanila na yung impormasyon noong nag-hearing sa Quadcom, 'di ba? Yung mga envelopes na natanggap daw ng mga directors ng, DepEd, yung mga, resibo na Mary Grace Piatos, yung parang cheese curls na pangalan ng confidential funds. At hanggang ngayon yung taong, ah, nagbigay ng ng pera do'n sa mga assets daw, eh, hanggang ngayon hindi pa lumalabas at hindi niya pa sinasagot yung mga tanong noong Quadcom. Kaya ngayon si Sara Duterte, eh, mukhang may mas madaming mga Pilipino na gustong matuloy yung impeachment kasi hinahanap natin yung katotohanan na kung itatago nila, ayaw nilang ilabas, pinipigilan nila. Bakit niyo pinipigilan? 'Di ba ang simple, eh, kung walang tinatago ayon sa kanila, kung wala ka namang kasalanan, wala kang, hindi ka naman nagdodroga, bakit matatakot ka? 'Yun ang sinabi nila nung panahon ng, Tukhan. Ngayon, si Sara Duterte naman hinahabol ng kanyang anino. Kung wala ka namang tinatagong kabalbalan nung panahon mo sa DepEd tsaka ngayon sa Vice President nung 2024, budget or 2023, bakit ka matatakot, 'di ba? At, isipin niyo guys, kung meron talagang silang ebidensya na mapapatunay na wala silang kinuhang pera, oh, bakit ayaw niyong pumunta do'n sa mga hearing at ipagsasampal niyo sa mga congressman na ito yung aming ebidensya na wala kaming ginagawang kasalanan. Bakit ayaw nilang gawin? 'Yan palaisipan 'yan, eh. Okey, napunta tayo dun sa may pinost si Attorney versus sa source galing sa Publicos Asia. So ayon dito, zoom natin, medyo blurry. Ito yung pahayag survey nila, okey, 2026 first quarter. Nakikita ba? Ito, wait, medyo 'yan. Wait. Pahayag. Hindi siya masyado nakikita pero anyway, ah, yung pangalan ng survey nila is Pahayag 2026 first quarter survey period March 21 to 24, 2026. Nakabase ito sa 1,509 respondents. Okay? So yung ito, support and opposition for different national issue. So nakikita niyo yung una, a Supreme Court ruling recognizing property rights. What's this? Combating same-sex, okay, hindi yan yung ano. For Philippines rejoining ICC, yung support is 54%, yung ayaw is 28. Tapos yung don't have enough knowledge, 18. So napakalaki ng percentage. Okay, next. Filing of 4 impeachment complaints against President. Ayan, napakataas, 51. 33 yung ayaw, 16 yung di alam. So yun ang focus natin sa topic na ito, yung pag-rejoin at yung kay, Sara Duterte na, ah, mag-file ng impeachment. So that means napakalaki ng, tao na, let's just say, percentage ng tao na gustong talagang managot si Sara Duterte, okay. At mukhang hindi lang po ito, may papakita ko another page galing sa La Verete. Nakakita niyo naman 'tong sigurong post na 'to. Kung hindi, puwede po kayong pumunta sa kanilang Facebook page at, ayon sa Publicos Asia quarter survey, Sara Duterte's rating big drop, okay? 6 points from 34% naging 28 na ngayon.
big surprise, Visayas numbers going down. Kasi napakalaki yung suporta ng mga Duterte doon sa Visayas. It means there's something going on happening in Visayas, and not only that, I think meron ding movement daw sa Mindanao. Yan. Okay, but Visayas, yan. Mukhang meron ng crack na nangyayari kasi may mga matatalinong Pilipino na gusto talagang malaman kung na ano nangyari sa pera ng taong bayan. Hindi lang 'to pera ng kung sino-sino, pera natin po 'to lahat. At dapat malaman niyo at bawat Pilipino na saan nanggaling yung nasaan na yung pera natin. At isipin niyo guys ha, yung Public Rosacea, sino may-ari? Ito, pakita ko sa inyo. Ang may-ari, si Maria Lourdes Tequia, yung DDS an analyst o political analyst ng mga Duterte. Yeah, pero hindi niya inaamin na hindi sa kanya. Hindi siya daw DDS. Pero grabe yung kanyang mga post at nag-align sa mga Duterte. Okay? At na-criticize na to ni uh, Litio Tensa na napaka ano na ng ang yung survey nila ay more in biased. Tapos hindi natin alam kung how they work, and as well as uh, yung surveys nila ay nangyari lang, it only happened noong 2022 elections. And then sunod-sunod na, so that means kung titingnan niyo po yung mga survey firms na naglalabasan, halos para sa akin ay dalawa lang yung pinaka sikat at maasahang survey firms tulad ng Pulse-Asia tsaka ng Social Weather Station. Yun dalawang yun. Okay? At ito, nagpapatunay lang na hindi hawak ng Public Rosacea ni Malu Tequia na ang surveys ay talagang nagpapatunay yung Pilipino yung gumagawa, hindi yung survey firms. Kasi merong mga survey firms na sila mismo yung hindi maasahan. Yan. Okay. So guys, thank you po sa mga nanonood at if nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. And if meron po kayong komento, paki-comment po sa ating comment section. Salamat po and see you sa susunod na video.